Sa nalalapit na pagtatapos ng Mommy Dearest, lalong umiinit ang bawat tagpo. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan, ang matagal nang inaasam at kinatatakutang revelasyon. Tuluyan nang napatunayan ni Ligaya na sina Jade at Olive ay ang nawawala niyang mga anak. Nahukay nga ni Jade ang isang lumang larawan, isang itim-puting retrato kung saan yakap ni Ligaya ang dalawang sanggol. Sa unang tingin ay parang isang pangkaraniwang larawan, ngunit ang larawang iyon ang nagsilbing susi sa pagbubunyag ng lihim na itinago sa loob ng maraming taon. Sa eksenang iyon, mahigpit ang yakap ni Jade sa larawan habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ito ang binigay sa akin ng aking totoong ina, bulong ni Jade habang nanginginig ang kanyang tinig. Sa sandaling iyon, tila bumalik kay Ligaya ang lahat ng alaala, ang pagluha, ang pangulila, ang kirot ng isang inang nawalan ng mga anak. Dito na niya tuluyang tinanggap na ang mga kutob niya ay tama, sina Jade at Olive nga ang mga anak niya. Subalit sa halip na muling paghilom ng sugat, isa na namang masakit na pagsubok ang dumating. Nasaksihan ni Emma ang mga tagpong iyon at narinig ang katotohanan. Napuno ng galit ang kanyang dibdib. Paano mo ako pinaniwala na ako lang ang anak mo? At siya, ang halimaw na halos pumatay kay Moki, siya pala ay kapatid ko. Sigaw ni Emma na halos mabasag ang salamin sa lakas ng kanyang tinig. Isang matinding sagutan ang sumunod. Pilit na ipinagtatanggol ni Ligaya si Olive. Maaari ngang nagkamali siya, Emma, pero anak ko pa rin siya. May puso rin siyang nasasaktan, mariing sabi ni Ligaya habang lumuluha. Ngunit hindi nagpadaig si Emma. Hindi lahat ng dugo ay dapat ituring na pamilya. Samantala, sa kabilang banda ng kwento, hindi alam ni Olive na may matagal nang binabalak si Moki. Sa katahimikan ng gabi, habang himbing si Olive sa kanyang kwarto, dahan-dahang gumapang si Moki papalapit sa kanya. Sa ilalim ng unan, palihim niyang kinapa ang maliit na bote ng gamot na nakuha niya mula sa bulsa ni Olive noong nakaraang araw. Plano niya itong ihalo sa cake na inihanda ni Olive para sa special na hapunan. Hindi ito gustong gawin ni Moki. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang bote. Ngunit walang ibang paraan. Gusto na niyang matapos ang lahat, gusto niyang makalaya. Isang maling hakbang, isang maling timpla lang ng lason, at maaari siyang mamatay o tuluyang mabunyag ang plano. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa labas ng bahay, isang anino ang gumagalaw. Isang lalaking nakaitim, may dalang lihim. Hindi pa nalalaman ng lahat, may isang taong nagmamasid mula pa sa umpisa, si Arvin, ang dating kasintahan ni Ligaya na matagal nang nawala at itinuturing ng patay. Ngunit siya ay buhay at galit ang bumabalot sa kanyang puso. Gusto niyang ipaghiganti ang sarili sa pagkakait sa kanya ng anak, sa pagmamahal at sa pamilya. Habang naghahain ng hapunan si Olive, sinubukan ni Moki na kunin ang atensyon ng mga tauhan nito. Gusto niyo bang subukan ang espesyal na cake na to? Anya habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit biglang pumasok si Olive at napatigil ito. Napansin ni Olive ang bahagyang pagbabago sa lasa ng cake. Parang may kakaiba, ani niya habang sinusulyapan si Moki. Mabilis siyang napatingin sa basurahan at doon niya nakita ang maliit na bote ng gamot, basag na at walang laman. Bakit mo ginawa ito, Moki? Sigaw ni Olive sabay dampot ng kutsilyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isa'y puno ng galit, isa'y puno ng takot. Tumakbo si Moki patungo sa likod bahay, ngunit may humarang sa kanya, ang anino ng isang lalaki. Si Arvin. Walang makakatakas dito, malamig na sabi nito. Sa tensyong iyon, natulala si Olive. Ikaw. Arvin, usal niya. Tumango ito, may hawak na baril. Matagal na akong nanonood. At ngayong alam ko na ang lahat, oras na para magsimula muli. Ngunit sa paraang gusto ko. Dito na umigting ang tensyon sa bawat karakter. Si Ligaya, ngayon ay nahahati ang puso sa tatlong anak, isa ay galit, isa ay sugatan, at isa ay nawawala sa sariling sikmura ng kasakiman. Si Emma, ngayon ay nais ng tuldukan ang ugnayan nila ng ina. Si Jade, hindi alam kung kanino papanig. At si Olive, kahit anak ni Ligaya, ay nakakulong sa sariling demonyo. Samantalang si Moki, kahit sugatan at takot, ay patuloy na lumalaban para sa kalayaan. Biglang may sumigaw, si Jade. Nakita niya si Arvin na may hawak na baril, nakatutok kay Moki. Itigil mo yan, sigaw niya sabay tulak kay Moki sa gilid. Pumutok ang baril at tumama sa pader.
Nagsimula ang kaguluhan. Tumakbo si Olive para kunin ang kutsilyo, habang si Emma ay may dalang baseball bat mula sa garahe. Nagkaharap ang pamilya sa isang nakakakilabot na eksena. May baril, may kutsilyo, may bat, lahat ay may motibo, lahat ay may sugat. Ngunit sino ang unang kikilos? Sino ang tunay na kalaban? At sino ang kayang isakripisyo ang sarili para sa kapayapaan? Habang papalapit ang katapusan ng Mommy Dearest, mas tumitindi ang tensyon, mas lumalalim ang sugat ng bawat karakter, at mas bumibigat ang tanong sa bawat puso, hanggang saan ang kayang gawin para sa pamilya. At paano kung ang mismong pamilya ang nagiging dahilan ng pagkawasak? Dito nalalabas ang matagal ng itinatagong katotohanan. Sa wakas, maililigtas na ni Emma si Moki mula sa mapanlinlang na mundo ni Olive. Subalit hindi papayag si Olive na maagaw sa kanya ang lahat. Sa isang iglap ng desperasyon, binuhos niya ang alkohol sa buong sala ng bahay nila, isang tila huling plano upang mawala silang lahat ng magkasama. Nais niyang tapusin ang lahat, sa paraang siya lang ang may kontrol. Ipinost pa niya ito sa kanyang social media, may caption na, "Mas mabuti nang mawala kaysa maagawan." Dumating si Ligaya sa eksaktong oras, at agad niyang pinigilan ang nakamamatay na plano ni Olive. "Olive, huwag mong saktan si Emma. Magkapatid kayo." Isang pagsabog ng katotohanan ang lumabas sa bibig ni Ligaya na nagpayanig sa buong pagkatao ni Olive. Nanginginig ang tinig niya habang inuulit-ulit, "Magkapatid kami. Impossible. Mula't simula, ako lang ang anak." Ngunit ang totoo'y si Ligaya pala ang tunay na ina nina Emma at Olive, isang lihim na matagal niyang kinimkim upang maprotektahan ang sarili sa madilim na nakaraan. Tuluyan nang nadakip si Olive at ikinulong sa Zelda. Ngunit hindi rito nagtapos ang lahat. Sa loob ng malamig na piitan, umiiyak si Ligaya sa harap ng kanyang anak. "Patawarin mo ako, babawi ako, Olive. Kahit ano, gagawin ko." Ngunit malamig pa rin ang puso ni Olive. Galit, hinanakit at pagkabigo ang bumalot sa kanya. Kaya hiniling ni Olive na kausapin ni Ligaya si Emma upang iurong ang kaso. Nahati ang puso ni Ligaya. Paano niya babalansihin ang pagiging ina sa dalawang anak na mortal na magkaaway? Nang dumalaw si Emma kay Olive, walang bakas ng awa ang bitbit nito. "Mabubulok ka sa Zelda, Olive. Hindi ko babawiin ang kaso. Masyado mong sinira ang lahat." Ngunit sa halip na pagsisisi, isang malamig na banta ang binitawan ni Olive. "Ikaw ang una kong hahanapin paglabas ko. Tandaan mo iyan." At dito nagsimula ang mas nakakakilabot na yugto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas si Olive sa kulungan. Ginamit niya ang isang kontak mula sa loob, si Tess, isang warden na may utang na loob sa kanya. Gamit ang peking D, nakalusot siya sa checkpoint ng kulungan at nagtago sa isang lumang bodega sa May Rizal. Dito niya tiniktikan si Jade, isa sa mga malapit kay Emma. Lingid sa kaalaman ni Jade, si Olive na pala ang pasaherong sumakay sa likod ng kanyang sasakyan. Pagliko sa isang madilim na eskinita, biglang lumitaw si Olive mula sa likuran at sinapok siya, nawalan ng malay. Mabilis na tinakpan ni Olive ng itim na kumot ang katawan ni Jade at pinaharurot ang kotse palayo. Habang isinasagawa ito, isang hindi inaasahang saksi ang nakakita, si Ligaya. Habang naglalakad pa uwi mula sa grocery, nakita niya ang tagpong iyon at agad siyang sumigaw, "Olive, itigil mo iyan." Ngunit huli na. Tinutukan siya ni Olive ng baril, "Ang bagal mo sa lahat, Nay. Lagi mo akong inuuna sa huli." Tinulak niya si Ligaya sa gilid at mabilis na tumakas. Habang ang mga pulis ay abalang hinahanap si Olive, isang bagong karakter ang pumasok, si Father Eman, isang dating pari na may kaugnayan sa madilim na nakaraan ni Ligaya. Lumapit siya kay Emma upang ibunyag ang isang mas malaking sikreto. Ang dahilan kung bakit ibinili ni Ligaya si Olive sa ibang pamilya ay dahil sa banta mula sa isang kultong tinatawag na Ilaw ng Itim na Langit, isang samahan na may koneksyon kay Olive. Habang sinusubukang iligtas si Jade, natuklasan ni Emma na may inilagay si Olive na tracking chip sa kanyang sasakyan. Gamit ang bagong teknolohiya, natunton niya ang kinaroroonan ng kotse, isang abandonadong warehouse sa Taguig. Dito nagsimula ang isang matinding habulan. Dumating ang SWAT team, ngunit may bomba palang inilagay si Olive sa loob ng bodega, na may timer na 0 minuto. Habang sinusubukang iligtas si Jade, nakipaghabulan si Emma kay Olive sa bubungan ng warehouse.
Habang umuulan at madulas ang ibabaw, nagkaroon ng matinding engkwentro. Hawak ni Olive ang baril habang si Emma ay may taser. Lahat ng ito dahil gusto mong ikaw lang ang mahalin, sigaw ni Emma. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang iwanan, sagot ni Olive bago ito sumugod. Napilitan si Emma gamitin ang taser. Nabigla si Olive, nadulas, at nahulog mula sa ikatlong palapag ng bubong. Agad siyang isinugod sa ospital, nasa kritikal na kondisyon. Dito siya muling hinarap ni Ligaya. Sa huling pagkakataon, sa gitna ng pag-ubo ng dugo, nagtanong si Olive, "Inay, totoo bang minahal mo ako kahit kailan?" Napaluha si Ligaya, "Hindi ko kayang sagutin iyan pero hinding-hindi ako titigil hanggat di mo ako napapatawad." Unti-unting pumikit si Olive, habang ang makina ng ospital ay nagbigay ng sunod-sunod na beep. Makikita ang isang larawang binuksan ni Ligaya, isang litrato nila ni Olive noong sanggol pa ito, may sulat sa likod, "Para sa anak kong minahal ko, kahit kailan ay hindi ko kayang saktan." Ngunit habang iniiyakan ng lahat ang nangyari, isang anino ang lumitaw sa madilim na silid ng ospital. Isang matandang babae na maihawak na rosaryo na may simbolo ng kulto ng ilaw ng itim na langit. Ang huling eksena, isang bulong, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa wakas, nasabi na rin ni Ligaya ang katotohanan. Sina Jade at Olive ang kambal na ipinaampon niya noon. Tumulo ang luha ni Jade sa sobrang saya, ang panghabang buhay niyang tanong ay nasagot na. Nasa harapan na niya ang kanyang tunay na ina, si Ligaya, na matagal niyang hinanap-hanap sa kanyang mga panaginip at dasal. Yumakak siya rito ng mahigpit, tila ayaw ng pakawalan. Ngunit sa likod ng muling pagkikita ay ang masakit na katotohanang hindi lahat ay masaya sa revelasyon. Si Emma, na akala ay simpleng tagapanood lamang ng mga kaganapan, ay napako sa kinatatayuan. Siya pala ay kapatid rin, at masaklap, si Olive pa ang kakambal niyang naging sanhi ng kanyang mga bangungo. Ramdam ni Emma ang kirot sa kanyang dibdib, lalo na't sariwa pa sa kanyang alaala, kung paano siya pinahirapan ni Olive, at kung paano nito kinuha si Mookie noong sanggol pa lang ito. Habang nagsisiklab ang emosyon, sa isang tagpo sa lumang bodega, kung saan ikinulong ni Olive si Mookie, nagkaroon ng pag-asa. Sa pamamagitan ng isang piraso ng salamin na lihim niyang itinago, naputol ni Mookie ang tali sa kanyang mga kamay. Pigil ang hininga niya habang unti-unti siyang gumagapang patungo sa pintuan, takot na baka biglang magising si Olive. Ngunit tila itinadhana ang kanyang pagtakas, nang mabuksan niya ang pinto, narinig niya ang mga yabag ng pulis. Isang himala. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang dumilat si Olive. Nanlilisik ang mata. "Hindi ka makakatakas," sigaw nito sabay hablot kay Mookie. Nagpambuno sila. Halos mapasigaw si Mookie sa sakit nang hatakin siya pabalik ni Olive sa loob ng bodega. Mabuti na lang at narinig ng mga pulis ang sigawan at mabilis silang sumugod. Isang putok ang umalinggaw-ngaw. Lahat ay napahinto. Natagpuan nila si Olive na nakatayo, hawak-hawak ang isang kutsilyo, duguan ang kamay. Ngunit hindi kay Mookie ang dugo kundi sa sarili niya. Tinangka nitong saktan ang sarili matapos makorner ng mga pulis. Agad siyang dinakip at isinugod sa ospital. Sa presinto, habang kinukunan ng salaysay si Mookie, dumating sina Jade, Ligaya at Emma. Lumuha si Ligaya nang makita ang kalagayan ni Olive. "Anak ko pa rin siya," umiiyak niyang sambit. Sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Samantala, unti-unting nabubuo ang bangungot na pilit nilang nililimot. Habang si Olive ay nasa ospital na bantay sarado, may isang abogadong misteryoso ang lumapit kina Ligaya. "Ako si Attorney Marcelo, pakilala nito." May iniwan si Amang Ricardo, ang ama ni Ligaya, isang lihim na maaaring magpabago ng lahat. Napatingin si Ligaya. "Si Papa? Akala ko ba?" Buhay siya noon hanggang 2 taon lang ang nakalipas, sagot ng abogado. At may sulat siyang iniwan tungkol sa kung bakit niya pinilit kang ipaampon ang kambal. Binuksan nito ang isang lumang sobre at binasa. "Anak, kung nababasa mo ito, malamang ay lumipas na ang lahat. Ang dahilan kung bakit ko pinaampon sina Jade at Olive ay dahil sa banta ng isang lihim na grupo, ang Sombra. Pinagbabantaan nila ang ating pamilya. Ayokong madamay ang kambal. Pinilit kong ilihim ito para sa kanilang kaligtasan." Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Hindi niya kailanman inakalang may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat.
Ang grupong sombra, na tila kalaban ng kanilang pamilya, ay hindi lang simpleng alamat. Nagsimulang mabuo ang pangamba, baka hanggang ngayon ay may banta pa rin. Hindi nagtagal, isang mahiwagang tawag ang natanggap ni Jade. Isang tinig sa kabilang linya, mababa at malamig, hindi pa tapos ang laro. Nasa amin ang susunod na susi sa nakaraan ni Olive. Huwag ninyong ipagtapat ang nalalaman nyo kung ayaw nyong may mawala muli. Natigilan si Jade. Sino ito? At ano ang ibig sabihin ng kisusi sa nakaraan ni Olive? Habang inaalam nila ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng banta, naglabas ng bagong ebidensya ang pulisya. Isang lumang AK-SGU ang nakuha sa bahay ni Olive na naglalaman ng mga video, hindi lang ng pagdukot niya kay Mookie kundi ng mga lihim na transaksyon niya sa isang hindi pa nakikilalang grupo. Sa likod ng video, isang anino ang lumilitaw, tila may kasabwat si Olive sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sino ito? At ano ang tunay na layunin? Sa puntong ito, ang kwento ng pamilya ni Ligaya ay hindi na lang tungkol sa paghilom ng sugat. Isa na itong pakikibaka para sa katotohanan at hustisya, at ang laban ay hindi pa tapos. Samantala, habang inaasikaso ang mga kaso ni Olive, napansin ng isang nurse sa ospital ang kakaibang kilos ng isang doktor na nakatalaga kay Olive. Nagsusuri siya ng TV recordings, at doon nila nakita, si E.E. Santos ay hindi totoong doktor. Isa siya sa mga miyembro ng Sombra, at ang misyon niya, mailigtas si Olive, buhay man o patay. Lahat ng ito ay naghahanda ng mas matinding eksena. Matapos ang matagal na pananahimik, na-reveal na nga ang matagal na tinatagong lihim, sina Jade at Olive ang ipinaampon na kambal na anak ni Aling Ligaya, ang nakababatang kapatid ni Emma. Isang revelasyon na yumanig sa buong pamilya at buong barangay. Umiiyak si Emma habang hawak ang larawan ng kambal noong sila isang gulpa. Hindi niya matanggap na kapatid niya si Olive, ang babaeng nagdulot ng matinding sakit sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi niya na kaya niyang tanggapin si Jade, dahil sa kabutihan nito at maganda nitong pag-ugali. Ngunit hindi ganoon kasimple ang lahat, mga kapuso. Si Olive ay may itinatagong dilim. Siya ang kumidnap sa nag-iisang anak ni Emma, si Mookie. At ang mas masakit pa, patuloy nitong pinapahirapan ang bata, habang nagpapanggap si Mookie na gusto na niyang makipag-ayos dito upang makahanap ng tamang pagkakataon para tumakas. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Olive, nilagyan ni Mookie ng pampatulog ang kanyang pagkain. Dahan-dahan siyang tumakas, hawak ang susi na matagal na niyang ninakaw. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang bagay ang nalaglag, ang kanyang laruan na si Ibubu, isang maliit na stuffed toy na ibinigay sa kanya ni Emma. Dahil dito, nagising si Olive. Mookie, saan ka pupunta? Sigaw ni Olive habang humahabol sa madilim na pasilyo ng lumang bahay. Napahinto si Mookie, nanginginig sa takot, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Dito na lalong tumindi ang tensyon. Habang nag-uusap ang mag-ina na sina Emma at Ligaya sa ospital kung saan naroon si Aling Puring na biglang inatake sa puso matapos malaman ang tungkol sa kambal, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Mang Ruel, ang dating kasambahay ng pamilya na ngayon ay isang parak na pala. Bitbit niya ang mga dokumento at lumang litrato na magpapatunay na si Olive ay dati nang may kaso ng tangkang pagpatay sa isang dating karelasyon. Habang sinusubukang tumakas ni Mookie, biglang nawala ng kuryente sa buong compound. Isang sigaw ang narinig mula sa itaas. Si Olive ay natapilok sa hagdan habang hinahabol si Mookie. Sa kabila ng kanyang galit, inabot niya pa rin ang kamay ng bata. Bumalik ka rito, Mookie. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngunit naroon na rin si Jade, na palihim palang sinusundan ang kanyang kakambal. Bitbit ang kanyang cellphone at kinukunan ang lahat ng pangyayari bilang ebidensya. Tama na, Olive. Tumigil ka na. Hindi na ito tungkol sa pamilya. Tungkol na ito sa batas at hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating ang mga pulis. Naaresto si Olive habang sumisigaw at umiiyak, pilit na sinasabing pinagtulungan lang siya at hindi niya ginusto ang lahat ng nangyari. Pero huli na ang lahat. Si Mookie ay ligtas na at muling nayakap ni Emma, ang kanyang ina. Pero ang sugat na iniwan ni Olive ay mahirap nang burahin. Si Ligaya, nanatiling tahimik habang hawak ang lumang litrato ng kanyang kambal. Bakit mo to nagawa, Olive? Anak kita pero hindi kita kilala.
Sa huling eksena, makikita si Jade na nakatingin sa lumang bahay habang iniisip kung saan nga ba sila nagkamali. Tila ba may lihim pa siyang alam, isang lihim na maaaring makapagpabago na naman sa lahat ng alam natin. So mga kapuso, ano pa kaya ang mga susunod na pasabog? May ibang lihim pa bang hindi pa naihahayag? May pag-asa pa ba si Olive na magbago? O tuluyan na ba siyang guguho sa kanyang kasalanan? At sino nga ba ang misteryosong lalaking tumatawag kay Jade sa gitna ng gabi? Abangan ang susunod na kabanata dito lang sa Mommy Dearest. Huwag bibitaw, mga kapuso, dahil ang bawat lihim may kabayaran.